1, 2, 3, come on! Come on, come on. Hi, once again, welcome to my YouTube channel, Rizal Delightful Lessons. And tutulungan ko kayo ngayon gumawa o mag-insert ng mga links in your PowerPoint presentation. So this is method number 1. So ang una yung gagawin ay mag-open kayo ng PowerPoint presentation. So you open a blank sheet. And then, once naka-open na kayo, ang susunod yung gagawin ay pwede na kayong magtanggal nito. So, tanggalin nyo muna ito para at least makagawa kayo ng kung ano yung gusto nyong ilagay dito sa slide na to. Yung mag-customize ng slide niyo. For example, pwede nyo i-hit yung insert. So, click nyo yung insert. Then, kung ano yung gusto nyo i-insert siya, depende sa inyo. Pwede mga shapes or anything. So, for me, I will click pictures para maglagay ako ng logo natin. So, this device, and then, of course, hanapin ko yung folder niyan. Nakalagay na siya sa isang folder. So, pwedeng ganun din yung gawin niyo para mas mabilis kayong makalocate ng mga i-insert niyo. So, hanapin ko lang yung logo. So, nandyan, dinownload yun lahat yung mga logo na pwede kong magamit sa mga susunod kong slides. So, of course, ayaw natin ganyan ang itsura niya. So, ang gagawin natin ay medyo i-customize natin yan. So, pwede natin i-crop para matanggal yung konting mga puti-puting background niya. So, I will select yung medyo yung sa opo. So, ganyan na siya yung itsura niya. So, yan. So, meron na tayong logo. Pwede ninyong ilagay dyan, paliitin, or kung saan nyo gusto ilagay. So, again hindi lang logo ang pwede nating i-insert dito. Now, ang susunod ay maglagay na tayo ng text. Pwede kayong mag-grab, copy-paste kung meron na kayong nagawa. So, for the sake of this tutorial, gagawin lang natin to. So, pwedeng ganyan. So, pwede kayong mag-insert na lang ng instead of text box, pwedeng word. So, right-click, edit text. Then, kung ano yung gusto nyong ilagay dyan, kung ano yung title, for example, ng lesson ninyo that day, pwede. So, for me, for example, I will write, so, pag double click, yung word lang yung ano. So, pag tatlong click, ma-highlight lahat na yung word ninyo. So, pwedeng palitan yung text ninyo, pili na lang kayo dyan. You can customize the fonts. So, piliin ko lang muna to. And then, pwede nyo siyang paliitin, pwede nyo siyang palakihin. So, depende dun sa font size na gusto ninyo. Basta visible sa ating mga learners. And then, pwede nyo siyang palitan. So, palitan nyo yung kulay niya. O kung gusto nyo pang ay i-customize, pwede. So, depende dun sa choice ninyo. So, click format. Then, since text yung papalitan natin, yung text fill. So, pwede kayong pumili dyan kung ano yung kulay na gusto niyo. So, yan. Remember pag light color, dapat dark yung ano niya. So, make sure alam niyo yung blending ng kulay natin. So, for example, yan na yung napili ko. Okay, so welcome to English class. Then, pwede na kayong maglagay dyan. So, pwede nyo yung i-customize na. For example, yung title ng topic ninyo that day. Then, kung ano yung quarter niya, anong week, anong day, para at least organize yung presentation niyo. So, again, depende kung saan gusto niyo structure ng slides ninyo ha. So, sample lang ito para for the sake of this tutorial. Okay. So, pwede yung
i-duplicate, Control D para mas mabilis kayong mag-edit. So, isulat nyo yung topic ninyo. Of course, ilagay nyo dun sa taas kasi since siya yung pinakaano ninyo. Next, again ulitin ko, Control D para sa duplicate. Then, ilagay nyo yung competency para alam na ng mga bata kung ano yung competency nila after this lesson. Okay, so meron na tayo kahit papano structure ng ating slide. Then, Control D again para lagay nyo dyan sa competency. Palitan ninyo, lagay nyo yung standards. So, importante na ilagay nyo yung mga yaan para sa ating mga bata. Next, pwede nyo i-adjust dito. So, ulitin ko pwede kahit anong structure ng slide ninyo. So, ulitin ko lang for the sake of ating tutorial lang po ito. Okay? So, konting-konting adjustment lang. So, pwede natin i-edit to. Tanggalin muna natin yung first para maglagay na lang tayo ng quarter number dyan. So, adjust mo konti natin itong mga to. And of course, you can also write yung pangalan niyo as teach. Pwede lahat yan. So, pwede din kayo maglagay ng picture niyo dyan kung gusto niyo para at least talagang personalized yung presentation niya. It's okay and you are free to do so. So, pwedeng paliitin nyo lang yung konti yan para at least hindi naman ikaw yung pinaka-bida dyan. So, remember, ang bida dyan ay yung mga estudyante natin. So, ganyan. Pwede nyo i-adjust again kung saan nyo gusto ilagay yung pangalan nyo. It's okay. Now, so, we are ready to move on to the next step. So, ang gagawin na natin ay i-insert na tayo. So, meron na tayo method number 1. So, ano kaya itong method number 1 para maka-insert tayo ng clip? So, click insert, then shapes, and then scroll down ninyo. Punta kayo dito sa mga action buttons. So, yan. And then, hyperlink, click hyperlink to previous slide yan. So, that is the action button, previous slide. Or dun sa pinaka-home. And then, again, insert. Then, click nyo yan naman yan. So, hyperlink to the next slide naman yan na button. Then, again, the same process, insert. Punta kayo doon sa shapes, then scroll down ninyo, hanapin nyo yung action buttons doon, and that is button for the beginning, or from the beginning. So, yan. So, click nyo ulit, then pwedeng adjust ninyo para makuha lahat yung mga action buttons natin dyan. And then, the same process, insert, shapes, scroll down, then, click nyo doon. Then, that is the last slide. Hyperlink to last slide yan. And then, para makumpleto natin yung action buttons natin, punta ulit kayo sa shapes and then hanapin nyo yung parang may bahay na icon. So, yan ay from the first slide ang ibig sabihin. That is yung pinaka-home. So, parehas din yan. Parehas sila. So, lagay na lang natin para at least kumpleto yung action buttons natin. Okay? So, kung okay na yan, so pwede natin nang i-adjust natin itong konti. So, ang gagawin na lang natin ay pwede na natin itong kopyahin as one. So, i-highlight nyo na lang siya. So, kung napapansin niyo, inuulit-ulit ko kasi kailangan makuha lahat yan para as one silang mapapalitan kung gusto nyo so okay na siya. And then ang susunod ay pwede niyo nang palitan yung kulay. So pwede naman yung green na lang yan. So pwedeng palit-palitan. So for the sake of this tutorial, gamitin ko lang muna tong
yellow para at least kitang-kita ninyo. Okay, so meron na tayong mga action buttons. So remember, this is our first method. So yan, eto, and then yung pinaka-home button natin. So nakikita nyo naman para siyang may bahay na image. Now, ang gawin na natin dito ay pwede na mag-duplicate slides. So pwedeng right-click, duplicate, or pwedeng Control V. So, click nyo yung slide na gusto nyo i-duplicate, pwedeng ganun. So, merong two ways din. Now, so, tanggalin na muna natin to para at least palitan natin kung ano yung mga kailangan nating ilagay sa next slide. So, hindi naman ganyan ang itsura. So, remove, delete nyo nila niyaan. Again ha, depende yung sa gusto nyong structure ng slide ninyo. Bahala kayo. So, tanggalin din natin lahat yan. And then, i-retain natin to. So, pwede natin tong palitan na lang ng text para yan yung pinaka-heading ng bawat slides natin. Kasi, di ba, nag-link na tayo. So, pwedeng, for example, again, this is just sample ha. For example, pre-text dun sa next slide niyo. And then, again, gawa tayo ng panibagong slide. So, again, pwedeng duplicate, right-click, duplicate. Then, palitan nyo ulit yun. So, after pre-test, meron tayong introduction or brief discussion of the lesson for today. Then, the same process. So, duplicate again. Then, palitan nyo lang yung heading ninyo or yung pinaka-main title ninyo. And then, for example. So, make sure you must be consistent in your heading para mapansin ng mga bata na consistent tayo. So, okay, next tayo is activities. So, after activities, again, next slide. So, we have evaluation or pwedeng next, duplicate ulit para tayo magkaroon ng mayroon tayong post test kanina. So, pwede naman na maglagay ng post test activity. So, yan. So, meron na tayong mga slides. So, from there, so, meron na rin tayong mga action buttons dito. So, pwede na tayo try natin. So, slide show natin. So, from beginning. Okay. So, ito yung pinaka-first method natin. Then, punta tayo sa next slide. Then, using these buttons, click natin yung home. O, bumalik siya sa home. So, yan yung gamit ng mga buttons. So, next naman tayo. So, pupunta siya sa next slide. Then, next. And then, click ulit to. Then, pupunta sa home again. Click again. And then, try ko naman ulit to. Magpipretest siya. Introduction. And then, examples. And then, balik ako doon. Kung i-click ko to, siya yung pinaka-end slide kasi yung pinaka-dulo. So, yan na siya. Then, balik ako dito sa home page or home slide. And then, yan naman. Parehas sila ng home at saka yan. So, pag click mo yan, babalik talaga dun sa pinaka-home or pinaka-unang slide ng iyong presentation. So, yan yung first method ng ating pag-insert ng links.